Akala ng lahat isa lang siyang peking underground doctor na walang lisensya, pero siya ang pinakamahusay na manggagamot sa buong mundo. Si Zenos ay isang batang healer na may pambihirang talento mula sa kaharian ng Herset, isang bansang ang kasaysayan ay malalim ang ugnayan sa mga manggagamot. Ang Royal Hospital ng Herset ay tanyag sa buong mundo dahil sa kanilang mahuhusay na healer na ginagawang mas mabuting lugar ang mundo. Pero si Zenos ay iba sa karamihan ng healer. Wala siyang lisensya, at hindi siya dumaan sa formal na pagsasanay. Siya ay isang self-trained healer na nag-ooperate sa mga looban ng lungsod. Nakatira siya sa isang malaking, sira-sirang bahay kasama ang kanyang elf na katulong na si Lily. Lahat ng may kaya magbayad ay kanyang ginagamot, walang tanong-tanong. Isa pa niyang kasama sa bahay ay si Carmela, isang multo na dating sundalo na palutang-lutang lang sa loob ng bahay at walang ginagawa. Isang karaniwang araw, matapos niyang gamutin ang mga pasyenteng dumalaw sa kanya, lumabas si Zenos para sa isang house call, isang pasyente na kayang magbayad ng mas malaki. Si Lily naman ay nagsimulang magluto ng hapunan. Pero pagkalipas ng ilang minuto mula nang umalis si Zenos, dumating ang isang buong pila ng mga simps mula sa iba't ibang lahi, umaasang makasama si Zenos kahit sandali lang. Kasama sa mga dumating si Zofia, isang lizard girl, si Linga, isang medyo slow na furry, at si Levi, isang dark elf na muscle mommy. Agad silang nagkompetensya kung sino ang unang makikita si Zenos at nagsimulang magpahaging na gusto nilang ipa-check up ang buong katawan nila sa kanya. Galit na sumabat si Lily, ayaw niyang may nanglalandi kay Zenos. Pagkatapos niyang awatin ang tatlo, inalok niyang manatili sila para maghapunan. Aniya, sabay-sabay silang kakain kapag nakauwi na si Zenos. Ngunit pagkalabas ni Lily ng silid para maglaba, hindi na nakatiis si Linga at si Levi, tila naaakit sila sa amoy ng niluluto ni Lily. Isang tikim lang ng nilaga ay nagpaikot sa kanilang isipan. Di nagtagal, pati si Zofia ay bumigay na rin. Sa sobrang sarap, tinire nila ang buong ulam hanggang maubos. Nang marealize nila ang kanilang nagawa, kinabahan silang lahat paano nila ipapaliwanag to. Pagbalik ni Lily, halos matulala siya sa gulat nang malamang naubos nila ang buong hapunan. Nagsisihan ang tatlo kung sino ang dapat sisihin, pero dumating si Carmela, galit na galit, excited na excited pa naman siya para sa dinner. Dahil takot sa kanya ang tatlo, nag-volunteer silang tumulong kay Lily para magluto ulit. Malungkot na sinabi ni Lily na wala na silang ibang sangkap, kaya't nagpa siya ang tatlo na sila na lang ang hahanap ng pinakamagagandang sangkap na makikita nila. Habang abala sila sa problema sa hapunan, si Zenos naman ay pauwi na matapos ang kanyang house visit. Sa daan, nadaanan niya ang isang beast girl na nagngangalang Til, yakap-yakap ang tiyan niya sa sobrang sakit. Huminto si Zenos para tingnan ang kalagayan ng babae, pero biglang dumating ang amo nito. Galit na galit itong nagtanong kung saan siya galing. Ipinagtapat ni Til na pumunta siya sa doktor dahil sa matinding sakit ng tiyan, pero dahil wala siyang pambayad, hindi siya tinanggap. Inis na hinaila siya ng kanyang amo sa buhok, sabay sabing wala siyang karapatang magpahinga dahil lang sa sakit ng tiyan. Hinaila siya palayo para ipagpatuloy ang trabaho. Dinala siya ng amo sa sementeryo at ibinagsak sa ibabaw ng isang nicho. Doon, isang kaluluwa ang pinalaya at pumasok sa katawan ni Til, na hindi nila namalayan. Sinabihan siya ng amo na gawin na lang ang nag-iisang bagay na magaling siya, ang maghanap ng mga mahahalagang bagay na nakabaon sa mga libingan. Nang hindi siya sumagot, sinipa siya ng amo. Habang kinukumpuni pa rin ni Til ang kanyang tiyan, nagsimulang sakupin ng espiritu ang kanyang katawan. Hindi ito napansin ng amo at umalis na, sabay sabi kay Til na wala siyang hapunan kung wala siyang dala pa uwi. Ngunit sa puntong iyon, lubos nang sinaniba ng kaluluwa si Til. Bigla na lang siyang umatake, gamit ang kanyang mga kuko para hiwain ang tiyan ng amo. Nataranta ang lalaki, alam niyang hindi na si Til ang kaharap niya. Tumakbo siya ng mabilis, duguan, at nadaanan niya si Zenos sa daan. Nagmakaawa siya kay Zenos na tulungan siyang takasan ang halimaw. Pero sagot ni Zenos, wala siyang panahon sa mga bastos na katulad niya. Dumating si Til, at napansin agad ni Zenos ang maitim na enerhiyang bumabalot sa kanya. Tinanong niya ang lalaki kung saan sila galing, pero nagsinungaling ito, sabi niya ay nagbubungkal lang sila ng lupa. Hindi naniwala si Zenos. Ipinilit ng lalaki na pabagsakin niya si Til, at nag-alok pa ng gantimpala. Biglang umatake ulit si Til, at iniligtas muna siya ni Zenos bago itapon sa tabi. Naging sunod na target siya ng Beast Girl. Binato siya nito ng mga bato na, kung tinamaan, ay butas sana ang kanyang katawan, pero madaling nailagan ni Zenos lahat. Inisip ng amo na kayang-kaya na nilang pabagsakin si Til, pero sinabi ni Zenos na isa siyang manggagamot, at hindi karaniwan sa kanila ang pumatay ng tao.
Biglang binato ni Till ng isang napakalaking tipak ng bato si Zenos, pero winasak lang niya ito gamit ang kamaong may balot ng mahika. Sumugod si Till at ilang beses siyang umatake, pero lahat ay naiwasan ni Zenos, hanggang sa tinamaan ang kanyang magic barrier, nagpaalimpuyo sa kanya papuntang gusali. Lumabas pa rin si Till sa gumuhong pader, sugatan ngunit buhay. Dahil dito, humina ang kontrol ng multo sa kanyang katawan. Nais ni Zenos na tulungan siya, pero sa halip, kinagat siya ni Till sa braso. Walang pakialam si Zeno sa mga sinasabi ng iba at agad niyang ginamit ang kanyang healing magic para gamutin ang mga sugat ng Beast Girl at palayasin ang kaluluwang sumanib sa kanya. Nilinis din niya ang espiritu gamit ang kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay idineklara niyang sapat na ang trabaho niya para sa araw na iyon. Nang makita ng mayamang tarantado ang lahat ng iyon, doon lang siya naniwala na magaling talaga si Zenos bilang manggagamot. Nagmamakaawa siyang iligtas siya, pero sinabi ni Zenos na natapos na niya ang target niya para sa araw na iyon. Nagreklamo ang lalaki na mamamatay na siya at pilit na inuutusan si Zenos na gamutin siya. Sumagot si Zenos na may dagdag bayad iyon. Agad namang inihagis ng lalaki ang kanyang pitaka sa harap ni Zenos, pero sinabi nitong kulang pa rin iyon. Nagalit ang lalaki at tinakot siyang isusumbong sa medical board dahil sobra ang singil niya. Pero sagot ni Zenos, sige lang, wala naman siyang lisensya at pwede siyang halikan ng medical board sa puwet. Bigla siyang nakaisip ng ideya at sinabi na kukunin na lang niya ang Beast Girl bilang kabayaran. Agad pumayag ang mayamang tarantado, at hindi na nag-aksaya ng oras si Zenos sa paggamot sa kanya. Pagkatapos noon, nanatili siya sa tabi ng walang malay na Beast Girl hanggang sa magising ito at muling sumakit ang tiyan. Tinanong siya ni Till kung sino siya, at ipinakita ni Zenos ang mga dokumento, na siya na ngayon ang bago niyang amo. Wala nang paligoy-ligoy, sinabihan niya si Till na maghubad dahil kailangan niyang suriin ang isang bagay. Natarante si Till, inisip na manyok ang bago niyang amo, pero dahil alipin siya, wala siyang pagpipilian. Dahan-dahang tinanggal ni Till ang kanyang pangitaas, at nakita ni Zenos ang isang bato sa loob ng gallbladder niya na siyang sanhi ng sakit. Nagsimulang magsalita si Zenos ng kung ano-anong medical jargon na parang si Dr. House, tapos ginamit niya ang magic para hilahin ang gallstone mula sa katawan ng Beast Girl. Agad gumaan ang pakiramdam ni Till at tinanong niya kung paano nagawa iyon. Sagot ni Zenos, ginamitan niya ng magic, binuksan niya ang katawan, kinuha ang bato, at tinahi uli sa loob ng 1 segundo. Hindi makapaniwala si Till na posible iyon, pero si Zenos ay mapagpakumbaba at sinabing kahit sinong healer ay kayang gawin iyon. Nagpasalamat si Till, pero ayaw ni Zenos ng pasasalamat. Sa halip, gusto niyang bayaran siya ni Till para sa gastos. Handa na si Till na gawin ang lahat para makabawi, kahit pa ang isang Glock 3,000, pero hindi siya tuta ni Zenos. Sa halip, inutusan niya itong maghanap ng isang espesyal na halamang gamot. Medyo na-disappoint si Till, pero sinunod pa rin siya at nahanap ang halamang kailangan niya. Sabi ni Zenos, bayad na ang utang niya. Hindi maintindihan ni Till kung nagbibiro ba siya o totoo. Kaya sinabi ni Zenos na kung hindi dahil sa kanya, hindi niya mahahanap ang halamang iyon. Kaya oo, bayad na siya at malaya na siyang umalis kung gusto niya. Hindi makapaniwala si Till, pero pinunit ni Zenos ang kontrata ng pagkaalipin niya. Ngayon, siya na ang may-ari ng sarili niyang buhay. Naiyak si Till at nagpasalamat kay Zenos sa lahat ng tulong. Sinabi naman ni Zenos na kung kailangan niya ng manggagamot, bumalik lang siya sa klinika niya, pero paalala lang, medyo mahal ang bayad. Pagkatapos noon, umuwi na siya sakto sa pagdating ng 3 niyang simp dala ang mga sangkap para sa hapunan. Habang nagluluto, naalala ni Zenos ang panahong miyembro siya ng kilalang Golden Phoenix, isa sa pinakamalakas na adventurer party sa buong kaharian. Isang araw, sinabi ng leader nilang si Eston na ayaw na nila ng isang mahirap na galing sa squatter sa grupo nila. Binigyan siya ng gintong barya bilang severance pay. Ayon kay On, wala namang silbi si Zenos at mas maayos ang grupo nang wala siya. Naguguluhan si Zenos, malakas naman siyang manggagamot at nakatulong siya sa grupo mula pa sa simula. Pero pinagtawanan lang siya ni na Eston at On, tinawag siyang isang self-taught na walang lisensya, kaya wala siyang saysay. Akala ni Zenos, kaibigan niya sila, pero pinagtawanan lang siya ng buong grupo. Ayon kay On, ngayon na sikat na sila bilang strongest party, hindi magandang kasama ang isang duweyat na taga-squatter sa hanay ng mga aristokratang miyembro. Dagdag pa niya, sapat na ang ginto para makapagsimula ng bagong buhay, at wag na raw siyang magbanggit na naging bahagi siya ng grupo. Napagtanto ni Zenos na iyon ay suhol para manahimik siya. Tumayo siya at umalis, iniisip kung anong gagawin niya sa buhay niya. Habang naglalakad ng walang direksyon, bigla siyang nakarinig ng kaguluhan at lumapit.
Nakita niya ang isang lalaki at babae na pinipilit kontrolin ang isang elf slave para ibenta ito sa isang pangit na maharlika. Lumalaban ang elf at sinubukang tumakas, kaya planyana siya sa binti ng lalaki. Nang mahuli, kinagat siya ng elf sa kamay kaya mas lalo siyang nagalit. Inundayan siya ng saksak sa tiyan gamit ang patalim, dahilan para map-icon ang babaeng kasama niya na si Raroang, paninda. Habang nag-aaway ang dalawa sa tabi ng dagwang elf, mabilis na nag-alok si Zenos ng gintong barya kapalit ng babae. Agad pumayag ang babae dahil patay na raw iyon. Nawala agad ang dalawa sa dilim habang si Zenos ay mabilis na sinuri ang sugat ng elf. Akala ng aliping babae ay patay na siya, pero si Zenos ay isang pambihirang manggagamot at mabilis siyang pinapagaling hanggang sa siya'y bumalik sa dating sigla. Gulat na gulat ang aliping babae dahil ni hindi man lang siya nakaramdam ng sakit at agad siyang nagpasalamat kay Zeno sa kanyang tulong. Ipinakilala niya ang sarili bilang Lily, at agad siyang nag-alala sa gintong barya na ibinayad ni Zenos para sa kanya. Napansin ito ni Zenos at sinabi niyang huwag na niya iyong intindihin, hindi naman iyon malaking bagay. Sa totoo lang, ayaw niya rin talagang tanggapin ang abuloy na pera mula sa isang katulad ni Eston. Tinanong ni Lily kung si Zenos ba ay isang sikat na manggagamot, pero sagot niya isa lang siyang walang lisensyang nobody. Tinanong naman niya kung saan nakatira si Lily, pero sagot nito'y wala siyang tirahan at gutom na siya. Nagdesisyon si Zenos na kupkupin siya at dinala sa isang maliit na tavern kung saan binilhan niya ito ng mas desenteng kasuotan at mainit na pagkain. Habang matako na kumakain si Lily, tinanong niya si Zenos kung hindi ba siya kakain. Sagot nito'y hindi siya gutom, pero ang totoo'y wala na siyang perang pambili ng pagkain. Habang iniisip kung saan siya makakahanap ng trabaho, pumasok sa tavern ang isang lalaking butiki at humiling ng tubig. Naupo ito sa isang silya habang dumudugo ang braso, tila tinamaan ng bala. Nilapitan siya ni Zenos at tiningnan ang sugat, sinabing wala iyong dapat ikabahala, isang gasgas lang daw. Akala ng Lizardman ay nagbibiro siya, pero biglang tinaas ni Zenos ang kamay at nagcast ng healing spell na agad nagpahilam sa sugat. Gulat pero masaya ang butiking lalaki at agad siyang binayaran bago umalis ng tavern. Medyo naguluhan si Zenos dahil ito ang unang pagkakataon na may nagbayad sa kanya para magpagaling. Sabi ni Lily, normal lang daw iyon, lahat ng manggagamot ay naninangil. Napagpasyahan ni Zenos na mula ngayon ay mamumuhay siya base sa prinsipyong iyon at magtatayo ng sarili niyang klinika. Ang problema, dahil siya'y taga-slums, halos imposibleng makakuha siya ng legal na lisensya, kaya malamang ay magiging underground healer siya. Masaya si Lily sa desisyong ito at nangakong tutulong sa kanya habang buhay. Ayaw sanang idamay ni Zenos ang batang babae sa isang ilegal na gawain, pero hindi rin niya ito kayang pabayaan kaya pinayagan niyang manatili ito sa kanya. Dinala niya si Lily sa isang abandonadong bahagi ng bayan kung saan halos lahat ng bahay ay wasak at walang taong naglalakad. Tinanong ni Lily kung bakit sila nasa ganoong lugar, at paliwanag ni Zenos, kailangan nilang manatiling malayo sa sentro ng bayan para hindi mahalata. Sinabi niyang naghahanap siya ng matinong bahay na pwede niyang gawing tirahan, at sa wakas ay nakakita siya ng isa na hindi ganoon kalubha ang sira. Sinimulan niyang inspeksyonin ang bahay kahit medyo sira-sira ito, masaya na si Zenos na may bubong siyang masisilungan, dahil noon ay palagi siyang natutulog sa labas habang kasama pa niya ang lumang grupo niya. Ginamit ni Lily ang kanyang light magic para maliwanagan ang paligid habang sinusuri ni Zenos ang bahay, pero bigla silang nakasalubong ng isang wraith, si Carmela mismo. Nagtago si Lily sa likod ni Zenos, akal ang katapusan na niya, dahil ang mga wraith ay kilala bilang pinakamalalakas na undead monsters na may touch of death. Ngumiti si Carmela nang makita ang mga sariwang bisita na parang walang kamalay-malay na pumasok sa kanyang palasyo, at nagpasya siyang umatake. Pero kalmado lang si Zenos. Nagcast siya ng healing magic na agad nagpalaho sa mga braso ni Carmela. Gulat na gulat siya dahil bihira lang ang mga taong lumalaban sa kanya. Si Lily ay nabigla rin, at tinanong kung paano niya nilalabanan ang isang wraith. Sagot ni Zenos, hindi niya maintindihan kung bakit ito big deal, sanay na siyang lumaban sa daan-daang wraith dati pa. Paliwanag niya, tuwing gustong magpatawa ni On noon, ipinapadala siya sa pinakamalalim na dungeon para labanan ang mga wraith. Pero kalaunan, nadiskubre niyang mahina pala ang mga ito sa kanyang healing magic. Ngayong panahon, humingi siya ng tawad kay Carmela at sinabing gusto lang naman niyang tumira roon at hindi makagambala. Sinubukan ulit siyang atakehin ni Carmela, pero napaatras lang ito ni Zenos ng madali. Inis na inis si Carmela, isa siyang reyna ng mga wraith at wala pang human ang naglakas loob na kalabanan siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumawag ng maliit na hukbo ng mga wraith para kalabanin si Zenos, pero masyado siyang malakas.
Nagcast siya ng high heel na agad pumatay sa lahat ng low-level rates, at naiwan si Carmela ng mag-isa. Muling humingi ng paumanhin si Zenos at tinanong kung pwede ba siyang makahingi ng kahit isang kwarto para sa kanyang klinika. Napagtanto ni Carmela na kakaiba talaga ang taong ito at pumayag na makihati siya sa espasyo, pero ang pangalawang palapag daw ay personal na kwarto niya. Pagkasabi nito, naglaho na siya. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang nagmukhang klinika ang silid habang inaayos nila ito. Tinanong ni Lily kung dapat ba silang mag-anunsyo, pero sabi ni Zenos, hindi na kailangan iyon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok muli ang Lizard Man. Ipinakilala niya ang sarili bilang Zon at sinabing dinala niya ang kapatid niyang babae. Tiningnan siya ng kapatid at tinanong kung kaya niyang gamutin ang sugat sa kanyang braso. Napansin ni Zenos na mukhang tinamaan ito ng magic poison bullet na ngayon ay kumalat na sa buong braso. Sabi niya, kailangan ng putulin ang braso dahil patay na ito. Tinanong ng babae kung magkano ang bayad, at sagot ni Zenos, $100,000. Nagulantang si Zon, sobrang taas nito kumpara sa karaniwang bayad para sa isang simpleng pagputol ng braso. Pinakalma ng babae si Zon, sabay sabing matalino si Zenos at sigurado siyang alam nito na siya si Zofia, ang pinuno ng Lizard Clan. Ang totoo niyan, hindi talaga alam ni Zenos na siya si Zofia, pero narinig na niya ang pangalan noon, isa siya sa mga pangunahing pinuno ng mga clan sa slums. Kilala si Zofia bilang isang magnanakaw ng mayayaman na namimigay sa mga mahihirap. Tinanong ni Zofia kung bakit ganoon kataas ang singil niya. Seryosong sagot ni Zenos, ang mag-regenerate ng bagong braso ay sobrang energy intensive. Napakunot noo si Zofia at tinanong, anong ibig mong sabihin sa regenerating? Medyo naguluhan si Zenos at sinabing puputulan niya ang braso nito, tapos bibigyan siya ng panibagong isa. Nanlaki ang mata ni Zofia sa gulat, pero sinabi niya na kung totoo ang sinasabi ni Zenos, babayaran niya ang presyong hinihingi nito. Hindi nagaksaya ng oras si Zenos, inihiga niya si Zofia sa mesa, kinuha ang kanyang ethereal scalpel, at maingat na pinutol ang braso nito. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang magic para buuin muli ang isang brand new arm. Namangha si Zenos sa sarili niya, hindi niya alam na bihira palang gawin ito ng mga normal na healer. Labis ang pasasalamat ni Zofia at sinabing malamang ay marami pa siyang ipapadala para magpagamot kay Zenos. Ilang araw ang lumipas, at isang gabi matapos gamutin ang ilang pasyente, umupo si Zenos para magtsaa kasama sina Carmela at Lily. Habang umiinom sila, tinanong ni Lily, bakit puro lizard people ang dumadating dito na may sugat? Sinagot siya ni Zenos na may 3 paksayon sa underground slums na laging naglalaban, ang mga lizard people, mga orc, at ang mga furry. Bigla siyang may nasense na presensya, at bumukas ang pinto, pumasok ang grupo ng mga furry kasama ang isang demi-human girl. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Linga, ang pinuno ng furry faction. Alam ni Zenos na siya ang namamahala sa lahat ng gambling operations at kilala bilang isang tyrant. Kaya agad niyang sinabi na sarado na ang klinik para sa araw na yon, pero kung emergency, pwede niya itong tignan. Tumawa si Linga at sinabing kahit ilang beses pa nilang bugbugin ang mga lizard people, bumabalik lang ang mga ito, kumpletong magaling. Nalaman daw niyang si Zenos ang dahilan kung bakit laging nakaka-recover ang mga ito. Pagkasabi noon, binunot niya ang isang malaking palakol at dahan daw ang lumapit kay Zenos, balak siyang patayin para di na makapagpagaling ng mga kalaban. Bigla siyang umatake, pero nabasag lang ang palakol niya sa shield ni Zenos. Nagpaulan ng atake ang mga furry, pero walang epekto, kaya sinimulan na lang nilang sirain ang klinik. Sinubukan ni Zenos silang pigilan, pero hindi sila nakikinig, hanggang sa biglang lumitaw si Carmela, galit na galit sa pagkasira ng kanyang bahay. Nang makita ng mga furry ang isang galit na wraith, halos maihi sila sa takot. Bago pa makapagpataw si Carmela ng kamatayan sa kanila, pinigilan siya ni Zenos. Sabi niya, ang klinikang ito ay para sa pagsadyap ng buhay, hindi para sa pagkitil nito. Sumunod si Carmela at bumalik sa itaas, habang si Linga naman ay agad lumuhad at humingi ng tawad. Alam niyang kung kayang makitungo ni Zenos sa isang wraith, kaya rin nitong ubusin ang buong furry faction. Sinabihan sila ni Zenos na huwag nang mag-alala, pero sa isip niya, mukhang may panibagong daloy ng customers ang kanyang klinik. Mula noon, dumagsa ang mga pasyente, hindi lang mula sa mga lizard, kundi pati na rin sa furry faction. Hanggang isang araw, dumating ang isang orc na nagsabing may sakit ang kanilang pinuno, si Lady Lo. Hinihingi niya ang tulong ni Zenos, pero nang sabihing dalhin si Lady Lo sa klinik, tumanggi ang orc. Hindi raw makagalaw si Lady Lo, at masyadong delikado para sa kanya dahil napapaligiran ang lugar ng mga kalaban. Napabuntong hininga si Zenos at pumayag na sumama sa orc papunta sa kanilang lungga.
Naglakad sila sa mga madidilim na kuwebo hanggang sa makarating sa isang malawak na silid. Doon, nakita niya ang isang magandang, muscle mummy, na nakaupo sa trono, napapalibutan ng maraming orc. Ipinakilala niya ang sarili, pero sagot ni Lo, kilala na niya si Zenos. Ayon sa kanya, puro Zenos ang pinag-uusapan ng mga lizard at fury sa ilalim ng slums, ang bagong underground healer na sobrang sigma. Medyo naiinis si Zenos sa reputasyon niya, ayaw niya ng sobrang publicity, baka mahuli pa siya dahil wala siyang lisensya. Tinanong niya kung ano bang problema ni Lady Lo, pero imbes na sagutin, hinamon siya nitong hanapin ang problema sa sarili niyang paraan. Lumapit si Zenos at sinuri ang katawan ni Lady Lo para sa anumang panlabas na pinsala, pero wala siyang nakita. Kaya nagdesisyon siyang suriin ito sa loob, at doon niya nadiskubre ang isang bukol sa loob ng tiyan nito, hindi isang sanggol, kundi isang monwan. Tinanong niya ito tungkol dito, at sinabi ni Lady Lo na ito'y isang explosive stone na aksidenteng nalunok niya. Tinanong ni Zenos kung may nagtangkang lasunin siya, pero sagot ni Lo, hindi, nadulas lang siya at nalunok ito habang kumakain ng rice balls. Tumalikod si Zenos at sinabing pabayaan na lang muna ito, natural itong lalabas sa katawan kalaunan. Pero pinigilan siya ni Lo, sinabing medyo nangat-ngat niya ito kaya naging sobrang unstable ang bato. Kapag gumalaw siya ng kahit kaunti, pwede itong sumabog. Nagsiksikan ng mga orc sa paligid niya, sinasabing mamamatay silang kasama niya at hindi siya iiwan kahit anong mangyari. Hindi gaanong naantig si Zenos sa drama, gusto na lang niyang umalis. Pero biglang nagsalita si Lo at sinabing may malaking kayamanan siyang itinatago sa isa sa mga ball, at gusto niya itong ibigay kay Zenos. Naguluhan si Zenos at akala niya'y nagbibiro ito, pero bigla siyang binato ng isang gintong susi. Tinanong niya kung bakit, at sagot ni Lo, narinig niya na si Zenos ay palaging patas sa paniningil, at kapag bata ang pasyente, wala siyang singil. Gustong-gusto daw niya yun, at nais niyang ipagpatuloy ni Zenos ang kabutihang ginagawa niya. Napabuntong hininga si Zenos at sa wakas ay nagdesisyong harapin ang problema. Lumapit siya kay Lo, inilabas ang kanyang magic scalpel, at dahan-daang hiniwa ang tiyan nito. Nagulat ang mga orc at agad nilang tinangkang atakihin si Zenos, pero bago pa man sila makalapit, inilabas niya ang mana stone at agad nitong pinagaling ang sugat sa tiyan ni Lo. Gulat na gulat si Lo, hindi pa siya nakakita ng ganito kailanman, pero agad siyang nagbabala kay Zenos na itapon ang bato bago pa ito sumabog. Hindi man lang kumurap si Zenos, hinawakan niya ang bato sa pagitan ng kanyang mga kamao. Nang sumabog ito ng malakas, at sa paglisan ng alikabok, namangha si Lo na kahit kaunting galos ay wala sa katawan ni Zenos, nakalmado lang na ipinagpag ang alikabok sa kanyang balikat bago ihagis pabalik ang susi kay Lo at umalis. Pinigilan siya ni Lo at nagtanong kung bakit pa niya ito pinagaling, gayong pwede naman niyang angkinan lahat ng pera. Pero sagot ni Zenos, patas siyang maningil, at sobra-sobra na raw ang iniaalok sa kanya para sa simpleng operasyon. Simula noon, ang mga pinuno ng tatlong paksayon ay palagi nang bumibisita sa kanya kahit wala namang rason. Sa isip ni Zenos, siguro wala lang silang magawa, pero si Lily ay may hinalang may gusto ang mga ito sa kanya. Kumpirmado ito kay Carmela, na nagsabing baliw na baliw sa kanya ang tatlong pinuno at malapit na silang magsimula ng gyera para sa kanya. Hindi ito pinansin ni Zenos, na sinabing isa lang siyang pangkaraniwang manggagamot. Pero napatunayang totoo ang sinabi ni Carmela ng isang araw, sunod-sunod na dumating ang tatlong pinuno sa klinika ni Zenos, may dalang regalo at pagkain, sabay sabing magsisimula na raw ang gyera kinabukasan. Kinaumagahan, nagtipon ang lahat ng paksayon sa isang malawak na battlefield, habang nagkukwentuhan ang mga sundalo sa paghahanda para sa sagupaan na magpapasya kung sino ang tunay na hari ng ilalim ng mundo. Dumating sina Zenos at Lily sa stadium, pero imbes na pigilan ang laban, sinabi ni Zenos sa kanila na ilabas na lahat ng sama ng loob. Agad na umatake si Zofia kay Ling gamit ang kanyang mga patalim, pero mabilis ang Fury at naiwasan ito. Sumali rin ang orc at tumalon kay Zofia, pero nakaiwas rin siya. Dito na tuluyang nagkagulo, lahat ng paksayon ay nagsimula ng magbugbugan at magpukpukan na parang Mortal Kombat, habang ang mga pinuno ay naglabanan ng parang gusto talagang pumatay. Si Lily ay labis na nabahala, pero habang tumatagal ang labanan, napansin nilang kahit anong sugat ay kusang gumagaling at walang namamatay o sumusuko. Sa huli, napagtanto ng mga pinuno na si Zenos pala ang palihim na nagpapagaling sa lahat. Sabi niya, wala siyang pakialam kung gaano katagal sila mag-away, basta't pasyente niya sila, gagamutin niya sila. Napatawa na lang ang mga pinuno ng mapagtanto nilang parang katangahan na lang ito. Kaya nagdesisyon silang magkasundo at pamunuan ang underworld ng magkakasama sa kapayapaan.
Masayang-masaya si Lily sa nangyari, habang si Zenos naman ay sinabing sisingilan niya ng mahal ang mga ito dahil sobrang hirap gamutin ang ganong karaming tao ng sabay-sabay. Ilang araw ang lumipas at muling bumisita sa klinika si Zofia at ang kanyang kapatid para magpagamot. Nandoon din sina Linga at Lo, chill lang habang nagkukwentuhan. Tinanong ni Zenos si Zofia kung paano siya nasugatan, at paliwanag nito ay isa raw siyang magnanakaw na nagnanakaw lang sa mga mayayamang noble para ibigay ang yaman sa mga mahihirap sa slums. Kahapon, nahuli siya ng Royal Guards at doon siya nasugatan. Ang kapatid niya, iba naman ang karanasan, isang baliw na babae na kilala bilang Iron Rose ang umatake sa kanya ng walang babala at pinagbabaril siya na parang isang tunay na Amerikanong buang. Ngumiti si Carmela at sinabing baka bumisita rin ang Iron Rose kay Zenos, lalo na't napag-isa niya ang tatlong paksyong matagal nang naglalaban, na pwedeng ikabahala ng mga noble. Pero ayaw nang makisali pa ni Zenos sa gulo, at naupo na lang para kainin ang handang inihanda ni Lily para sa lahat. At totoo nga ang sinabi ni Carmela, nakapasok na sa slums ang Iron Rose. Nabigla siya sa katahimikan, naglalaro ng baraha ang mga furry kasama ang mga lizard people, habang nagtatawanan at nagkukulitan ang mga orc at furry. Nakita niya ang isang lizard man na tahimik lang na umiinom ng beer, kaya nilapitan niya ito at sinabing matagal na siyang hindi bumibisita sa slums, at mukhang maraming nagbago. Sagot ng Lizardman, ngayong kilala na nila ang isa't isa, na-realize nilang pare-pareho lang sila kaya wala nang dahilan para mag-away. Tinanong ng babae kung sino ang mediator na nagpahinto sa gulo, pero sagot ng Lizardman, ayaw raw ng mediator sa atensyon kaya hindi niya ito babanggitan. Sa galit ng babae, sinunggaban niya ito sa kwelyo, tinutukan ng baril sa tiyan, at tinakot na babarilan. Pero kahit ganoon, tumanggi pa rin siyang ituro si Zenos at sumigaw siya para humingi ng saklolo. Buti na lang at dumadaan sina Zofia at ang kanyang kapatid kaya napilitan ang babae na tumakas, ngunit napansin niya na ang sugat sa kamay ni Zofia ay tila gumaling na. Naglakad siya sa lungsod at natagpuan ang klinika ni Zenos ng gabing-gabi na. Pumasok siya at nagtanong ng direksyon papuntang syudad pero sa oras na tumulong si Zenos, agad siyang naglabas ng baril at nagpaputok ng smoke grenade habang si Lily ay nanlaki ang mata sa takot, iniisip kung ano na ang mangyayari. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe.